3 taon. 3 mahahabang taon ng pagtitiis pangungulila at walang katapusang pagtatrabaho. Ngunit sa wakas, tapos na ang lahat ng iyon. Sa pagbaba ni Elena mula sa bus na naghatid sa kanya mula sa airport, tila ba ang bawat ingay ng Quezon City, ang busina ng mga diip, ang sigaw ng mga nagtitinda, ang tawanan ng mga batang naglalaro sa kalye ay isang musika ng pagsalubong. Mahigpit niyang hinawakan ang dalang maleta sa isang kamay at isang kwadradong kahon na maingat na binalot sa kumikinang na gintong papel sa kabila. Sa loob ng kahon ay naroon ang isang lavender na cashmere shawl. Ilang buwan niya itong pinag-ipunan, binili mula sa isang maliit na tindahan sa Paris, at sa bawat hibla niyon ay nakahabi ang kanyang pagmamahal at pananabik para sa kanyang ina, si Maria. Nilaro niya sa kanyang isipan ang eksena ng 1,000 beses ang dahan-dahang paglalatag ng malambot na tela sa mga balikat nito, ang ngiti na bubuo sa mga labi nito at ang mahigpit na yakap na magpapawi sa lahat ng pagod na kanyang tiniis. Nagtrabaho siya bilang tagalinis ng bahay, tagapag-alaga ng matatanda at tagasilbi sa restaurant. Bawat sentimong kanyang kinikita ay tinitipid hinahati para sa ipapadala sa Pilipinas at para sa kaunting ipon. Ginawa niya ang lahat para masigurong maginhawa ang buhay ng kanyang ina at nakababatang kapatid na si Patricia. At ngayon, sa kanyang pagbabalik dala niya, hindi lang ang shawl, kundi pati ang katuparan ng kanyang pangako, ang simula ng isang mas magandang buhay para sa kanilang lahat. Bawat hakbang niya palayo sa terminal ay isang pagbabalik sa nakaraan. Dinaanan niya ang pamilyar na mga kalye ng kanilang lugar at bawat sulok ay may kwentong ibinubulong. Naroon ang maliit na tindahan kung saan sila bumibili ng sorbetes tuwing linggo. Ang lumang puno ng akasya kung saan unang natutong magbisikleta si Patricia habang inaakay ng kanilang ina. Ang simbahan kung saan sila sabay-sabay na nagsisimba. Ang lahat ay nagpapaalala kay Maria ang kanyang halakhak, ang kanyang mga pangaral, ang init ng kanyang mga palad. Habang papalapit siya sa kanilang bahay, lalong bumibilis ang kabog sa kanyang dibdib. Mula sa dulo ng kalye ay tanaw na niya ang kanilang munting tahanan, isang lumang bahay na tanging pamana ng kanilang yumaong ama. Ngunit habang lumilinaw ang imahe nito, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang puso. Ang hardin sa harapan na dating puno ng mga namumulaklak na rosal at sampagwita na alagang-alaga ng kanyang ina ay ngayoy pinamumugaran ng matataas at mayayabong na damo. Ang dating masiglang bakuran ay tila nalulumbay at napabayaan. Isang masamang pangitain. Ipinagsawalang bahala niya ang kaba. Baka pagod lang si nanay, sabi niya sa sarili. O baka naman abala sa loob. Huminto siya sa harap ng kanilang gate na kinakalawang na. Huminga siya ng malalim, pinipilit na ibalik ang nangiti sa kanyang mga labi. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinindot ang doorbell. 1 beses, 2 beses. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang 1 oras. Narinig niya ang mga yabag papalapit sa pinto, ngunit hindi ito ang pamilyar na pagmamadali ng kanyang ina. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya si Patricia. Ngunit ang inaasahan niyang masayang nanggiti ang mainit na yakap ng pagsalubong, ang mga luha ng kagalakan, lahat ay wala. Isang blangko at halos inis na ekspresyon ang nakapinta sa mukha ng kanyang kapatid. Para siyang isang hindi inaasahang bisita, isang abala, at hindi ang kapatid na 3 taon niyang hindi nakita. Pat, halos pabulong na, sabi ni Elena, sinusubukang itago ang pagkadismaya. Nandito na ako. Nakikita ko nga. Malamig na tugon ni Patricia, hindi man lang gumalaw para bigyan siya ng daan. Nakahalukip-kip ito, tila may harang na itinayo
sa pagitan nilang dalawa. Sinubukan ni Elena na basagin ng yelo. "Na-miss kita, kapatid," sabi niya at akmang yayakapin ito. Ngunit umatras si Patricia, umiiwas sa kanyang yakap. Nasaktan si Elena, ngunit hindi niya ipinahalata. Si nanay nasaan siya? Nagpapahinga ba? Sunod-sunod niyang tanong habang itinaas ang hawak na kahon. "Tingnan mo, may pasalubong ako para sa kanya. Galing pa tong Paris, siguradong magugustuhan niya." Kaya, bumuntong hininga si Patricia, isang buntong hininga ng pagkainip. Tila napipilitan itong magpaliwanag. Wala rito si nanay ate. Umalis na siya. Parang may kung anong kumirot sa puso ni Elena. Umalis, saan siya nagpunta? Bakit hindi ninyo sinabi sa akin? Umuwi siya sa probinsya, doon sa mga pinsan natin sa Laguna. Sagot ni Patricia diretso pero walang emosyon. Mga 6 na buwan na rin. Sabi niya, gusto raw niya ng tahimik na buhay. Alam mo naman yon. Masyadong madrama. Sawa na raw siya sa ingay ng syudad. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Elena. Ang kanyang ina na isinumpa na hindi na babalik sa probinsya matapos mamatay ang kanilang ama ay bigla na lang nagdesisyong umuwi at hindi man lang nagpaalam sa kanya. Bakit? Bakit hindi mo man lang tinext o tinawagan? Sana umuwi ako agad. Ayaw kanyang abalahin. Sabi niya, hayaan ka raw naming magtayo ng buhay mo dyan. Masyado ka raw abala sa Europa. Sagot ni Patricia na may bahid ng panunumbat sa boses. May mali. May malaking mali sa kwentong ito. Pero bago pa man makapagtanong muli si Elena, bahagyang gumilid si Patricia. O pumasok ka na muna. Ang init sa labas. Walang imik na humakbang si Elena, papasok ng bahay, hila ang kanyang maleta. Ngunit sa pagtapak niya sa sala, natigilan siya. Ang lahat ng pag-asang dala niya ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakabibinging pagkabigla. Hindi ito ang tahanan na kanyang kinalakhan. Ang mga kurtinang bulaklakin na tinahi mismo ng kanyang ina ay wala na. Ang pumalit ay mga modernong beige na blinds na walang kabuhay-buhay. Ang lumang silya kung saan laging umuupo si Maria tuwing hapon para manood ng telenovela habang naggagansilyo ay nawawala. Ang naroon ngayon ay isang itim na leather sofa na mukhang kinuha mula sa isang magazine. At ang mga pader ay hubad. Wala na ang mga nakakwadrong litrato ng kanilang pamilya, mga alaala ng mga kaarawan Pasko at graduasyon na dekadang inipon ng kanilang ina. Ang dating mapusyaw na asul na pintura na paborito ni Maria ay napalitan ng isang malamig at walang emosyon na kulay abo. Para siyang pumasok sa bahay ng isang estranghero. Ang init at pagmamahal na bumabalot dati sa lugar na yon ay tila hinigop at pinalitan ng isang nakapanlalamig na katahimikan. Lumingon siya kay Patricia, ang kanyang mga mata ay nangingilid na sa luha. Ang kanyang boses ay nanginginig. Patricia, anong nangyari dito? Tanong niya, ang bawat salita ay puno ng takot. Nasaan? Nasaan ang mga gamit ni nanay? Ang nanginginig na tanong ni Elena ay nanatiling nakabitin sa malamig na hangin ng sala. Patricia, anong nangyari dito? Nasaan ang mga gamit ni nanay? Bago pa man makasagot si Patricia, isang figura ang lumabas mula sa kusina. Si Ricardo, ang asawa ni Patricia, ay may hawak na bote ng serbesa sa isang kamay at ang remote control sa kabila. Isang makasariling mapangiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngingiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Oh, bayaw, welcome back." Bati niya na, para bang walang anumang problema. "Huwag mo nang intindihin yang mga lumang gamit. Kailangan na naming mag-upgrade. Naghahanda na kami para sa pagpapalaki ng pamilya." Tumingin si Elena mula kay Ricardo pabalik sa kanyang kapatid, naghahanap ng paliwanag. Ngunit nanatiling matigas ang mukha ni Patricia. "Anong ibig mong sabihin?" Giit ni Elena. Ang boses niya ay nagsisimula ng magbago mula sa pagkalito patungo sa hindi maitagong galit. Nasaan ang tumba-tumba ni Lola ang baul ng panahian niya?
Ang mga album ng litrato natin. Ate, wag kang ngang OA. Sabad ni Patricia at sa wakas ay nagsalita. Kami na ang nakatira dito. Kailangan namin ng espasyo. Ang mga gamit ni nanay masyado nang lumaki na kalawang kinakain na namin nanay. Kaya dinala na namin sa simbahan. Dinonate. Para naman may pakinabangan pa. Donate. Halos pasigaw na ulit ni Elena. Hindi ninyo pag-aari ang mga yon. Ang bawat isang bagay sa bahay na to ay may alaala ni nanay. Ang mga mantel na binurdahan niya ang mga sulat ni tatay. Teka. Putol ni Ricardo itinaas ang kanyang kamay na may serbesa. Huwag mo kaming pagmumukhaing masama. Si Tita Maria mismo ang nagsabi na ayaw na niyang dalhin ang mga yan. Gusto na raw niya ng bagong simula, walang dalang bigat mula sa nakaraan. Isang bagong kasinungalingan, alam ni Elena. Ang kanyang ina ay hindi kailanman bibitaw sa mga alaala ng kanilang ama. Hindi ako naniniwala. Matigas na sabi ni Elena. At ang perang pinapadala ko, buwan-buwan perang, pinaghirapan ko, pinagpuyatan ko, para yon kay nanay, para hindi na niya kailangang mag-alala sa gastusin, nasaan ang perang yon. Nakita niya ang pag-igting ng panga ni Patricia. Dito na lumabas ang tunay nitong kulay. Aba ate, huwag mo kaming isumbat. Taas noong sagot ni Patricia. Akala mo ba madali ang buhay dito? Kami ang naiwan. Kami ang nag-alaga sa bahay na nagbayad ng mga bills, kuryente, tubig. Ang perang pinapadala mo, kulang pa nga sa lahat ng gastusin at sa pagpapaayos ng bahay na to para maging disente. Iginala ni Elena ang kanyang paningin sa bagong sofa, sa bagong pintura, sa mga bagong blinds. Pagpapaayos mapait niyang sabi, o pagbili ng mga bago ninyong kagamitan, ginamit ninyo ang pera ni nanay para sa sarili ninyong luho. Hindi ka namin pinilit na magpadala. Sigaw pabalik ni Patricia. Ikaw ang may gustong maging bayani. Ikaw ang umalis para sa masarap na buhay sa Europa habang kami dito nagtitiis. Halos matawa si Elena sa galit. Nagtitiis kayo sa bahay na hindi sa inyo, gamit ang perang hindi galing sa inyo. Samantalang ang tunay na may-ari ang nanay natin, itinapon ninyo kung saan. Ang bawat salita ni Patricia ay patalim na, lalong sumusugat sa puso ni Elena. Ang kapatid na inakala niyang kakampi ay isa palang kaaway. Ang mga salita nito, ang mga kilos, ang mga kasinungalingan, lahat ay planado. Isang malamig na katotohanan ang bumalot kay Elena. Hindi niya mapagkakatiwalaan ang sarili niyang kapatid. Tumayo siya nang tuwid ang mga luha ay nagbabadyang tumulo, ngunit pinigilan niya. Hindi siya magpapakita ng kahinaan sa harap nila. Sinungaling ka. Mahinahon ngunit madiin niyang sabi. At malalaman ko rin ang totoo. Kinuha niya ang hawakan ng kanyang maleta. Hahanapin ko si nanay. Deklara niya ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na ikinagulat maging ng kanyang sarili. Ngumisi si Patricia isang mapanuyang ngisi. Bahala ka sa buhay mo. Pero kung ako sa'yo ate, hahayaan ko na lang siya. Masaya na siya kung nasaan man siya. Baka makagulo ka pa. Mas mabuti para sa lahat na manahimik na lang. Ang huling mga salitang iyon ay ang pinakamasakit sa lahat. Isang banta. Isang pagtataboy, hindi na sumagot si Elena. Tinalikuran niya ang mag-asawa ang bahay na dati niyang tahanan, na ngayon ay hawla ng mga kasinungalingan. Hila-hila ang maleta at pasan ang bigat ng pagtataksil, mabilis siyang lumabas ng pinto. Hindi niya ito isinara ng marahan. Hinayaan niyang bumagsak ito nang malakas isang tunog ng tuluyang pagputol. Paglabas niya ng gate sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, doon na bumungos ang kanyang mga luha. Ang lalamunan niya'y naninikip, ang paningin niya'y lumalabo. Naglakad siya ng walang direksyon nang bigla siyang may muntik ng mabangga. Ay iha! Isang matandang boses. Tumingala si Elena, pinupunasan ng kanyang mga pisngi. Nakatayo sa harap niya si Aling Rosario, ang kanilang kapitbahay at matalik na kaibigan ng kanyang ina.
Nakita ni Elena sa mga mata ng matanda ang isang bagay na hindi niya nakita sa mga mata ni Patricia, ang tunay na pag-aalala. Ngunit may iba pa. Sa likod ng awa may isang tingin na puno ng pag-unawa na para bang alam nito ang sakit na kanyang nararamdaman, na para bang matagal na nitong inaasahan ang eksenang ito. Si Aling Rosario ay tumingin sa kanya pagkatapos ay sa saradong pinto ng bahay at bumalik ang tingin kay Elena na may lungkot at isang hindi masabing babala. Nangatal ang mga kamay ni Elena habang hawak ang kanyang cellphone. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila sing bigat ng luhang pinipigilan niyang pumatak. Nakaupo siya sa isang maliit na karinderya, ilang kanto, mula sa kanilang bahay umorder ng isang boteng tubig na hindi pa niya nababawasan. Kailangan niya ng lugar na malayo sa mapanuring mata ni Patricia, malayo sa bahay na puno ng kasinungalingan. Sa wakas, pagkatapos ng ilang pagsubok, sinagot ang tawag niya. "Hello, Tia Lourdes." Bati niya pilit pinapakalma ang sariling boses. "Elena Apo, ikaw ba yan? Kailan ka pa umuwi abay himala? At napatawag ka." Ang masiglang boses ng kapatid ng kanyang ina sa kabilang linya ay pansamantalang nagbigay ng ginhawa sa kanya. "Kauuwi ko lang po kaninang umaga, Tia. Pasensya na po at ngayon lang nakatawag. Kamusta na po kayo dyan?" Ay heto, malakas pa rin. Ang tanong, ikaw ang kamusta? At ang nanay mo kamusta? Sigurado'y tuwang-tuwa yon, nakapiling ka na ulit. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. "Si nanay po, kasama niyo po ba siya dyan? Sabi po kasi ni Patricia, dyan daw po siya umuwi mga 6 na buwan na raw." Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Nang muling magsalita si Tia Lourdes, ang sigla sa boses nito ay napalitan ng pag-aalala. "Anong sinasabi mo, Elena? Hindi nagpunta rito ang nanay mo. Ang huling pag-uusap namin ay noong Pasko pa, tumawag siya para mangamusta. Bakit? May problema ba?" Parang gumuho ang mundo ni Elena. Ang huling sinag ng pag-asa na baka nagsasabi ng totoo si Patricia ay tuluyan ng namatay. Wala po, Tia. Sige po, baka mali lang po ako ng dinig. Tatawag na lang po ulit ako." Pinatay niya ang tawag bago pa man makarinig ng mga susunod na tanong. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang bibig. Ang kasinungalingan ay malinaw pa sa sikat ng araw. Hindi umuwi sa probinsya ang kanyang ina. Kaya nasaan siya bigla ang imahe ni Aling Rosario ang pumasok sa kanyang isipan, ang mga matang puno ng awa at pag-aalala. Tumayo siya, iniwan ang halos hindi nagalaw na tubig at mabilis na tinahak ang daan pabalik. Hindi sa sarili nilang bahay kundi sa maliit na bahay sa tapat. Kumatok siya sa pinto ni Aling Rosario at agad naman itong bumukas. Sinalubong siya ng matanda ng isang mahigpit na yakap. "Pumasok ka, iha. Alam kong dito ka rin pupunta." Sa loob ng simpleng sala ni Aling Rosario, na puno ng mga lumang kagamitan, ngunit hitik sa init ng pagtanggap, doon tuluyang bumuhos ang lahat ng emosyon ni Elena. Isinalaysay niya ang lahat, ang malamig na pagtanggap ni Patricia, ang mga nawawalang gamit ang kasinungalingan tungkol sa probinsya. Nakikinig lang si Aling Rosario. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng malalim na lungkot, ngunit hindi ng pagkagulat. Nang matapos si Elena, huminga ito ng malalim. "Matagal ko nang kinakabahalaan ang mga nangyayari dyan," mahinang sabi ng matanda. "Simula nang lumipat yang si Ricardo, unti-unting nagbago ang lahat. Noong una, naririnig ko lang silang nagtatawanan. Pero habang tumatagal, napapalitan ito ng mga sigawan." Lumapit si Aling Rosario sa bintana, sumisilip sa bahay sa tapat na para bang may kinatatakutan. "Nakikita ko ang nanay mo. Dati araw-araw siyang nasa hardin. Pero dumating ang panahon na bihira ko na siyang makita sa labas. Minsan nakikita ko siyang nagwawalis, pero ang mga mata niya'y laging malungkot. Narinig ko minsan si Ricardo na sinisigawan siya, tinatawag siyang pabigat." Napatakip ng bibig si Elena, hindi makapaniwala sa naririnig.
Ang pinakamasakit, pagpapatuloy ni Aling Rosario, ang boses ay nanginginig na, ay ang huling araw na nakita ko siya. Mga 8 buwan na ang nakalipas. Gabi noon, umuulan. Nakita ko siyang pinalabas ni Ricardo. Dala niya ang 2 maleta. Umiiyak siya, Elena. Basang-basa sa ulan. Sumilip siya sa huling pagkakataon sa bahay ninyo bago siya naglakad paalis sa gitna ng dilim. Bakit? Bakit hindi po kayo tumawag ng tulong? Tanong ni Elena. Ang puso'y durog na durog. Gusto ko, iha. Maniwala ka, gusto ko. Sabi ng matanda habang pinupunasan ang sariling luha. Pero natakot ako. Si Ricardo iba siya kung makatingin at si Patricia sarado ang isip at puso. Anong magagawa ng isang matandang tulad ko? Naiintindihan ni Elena. Ngunit ang sakit ay hindi maalis. Pakiramdam niya ay wala siyang kakampi nag-iisa sa isang bangungot. Kinuha niya ang kanyang cellphone. May isang tao pa siyang maaaring tawagan. Isang kaibigan mula sa high school na hindi niya nakalimutan. Leo. Sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Elena, napatawag ka. Nasa Pinas ka na pala. Hindi na niya kayang magpaligoy-ligoy pa. Leo, tulungan mo ako. Sabi niya, ang boses ay basag. Kailangan kita. Hindi ko alam ang gagawin ko. Walang pag-aalinlangan sa boses ni Leo. Nasaan ka? Sabihin mo lang pupuntahan kita ngayon din. Ibinigay niya ang address ni Aling Rosario. Habang naghihintay, lumapit ang matanda sa kanya. May kinuha ito mula sa isang maliit na aparador, isang maliit at kupas na Biblia. Bago umalis ang nanay mo, bulong ni Aling Rosario, dumaan siya rito saglit. Araw bago siya pinalayas, iniabot niya sa akin ito. Sabi niya, kung sakaling bumalik ka at hindi mo na siya maabutan, ibigay ko raw sa'yo. Inabot ni Elena ang Biblia. Ang mga pahina nito ay naninilaw na sa katagalan. Nang buksan niya ito, nakita niyang may mga linyang may salungguhit. Mga talata mula sa aklat ng mga awit, mga salitang tungkol sa pagtitiis, pananampalataya, sa gitna ng pagsubok at pag-asang darating din ang tulong ng Diyos. Ito ang mensahe ng kanyang ina. Isang tahimik na sigaw ng paghingi ng tulong at isang patunay ng kanyang hindi nawawalang pananampalataya. Mahigpit niyang niyakap ang Biblia sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon ang kanyang pagkalito at kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Ang luhang dumadaloy sa kanyang pisngi ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng galit at pangako. Mula sa bintana, natanaw niya ang isang pamilyar na sasakyan na humihinto sa tapat. Dumating na si Leo. Tumayo si Elena. Hinalikan niya sa pisngi si Aling Rosario. Maraming salamat po sa lahat. Sabi niya, ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Mag-iingat ka, iha. Opo, sagot ni Elena habang binubuksan ang pinto. Hahanapin ko ang nanay ko. Kahit na kailanganin kong halughugin ang bawat sulok ng syudad na ito, hahanapin ko siya. Ang luma, ngunit maaasahang kotse ni Leo ang naging kanlungan ni Elena sa mga sumunod na oras. Habang binabaybay nila ang magulong trapiko ng EDSA, ikinuwento ni Elena ang lahat mula sa pagdating niya hanggang sa mga natuklasan niya mula kay Aling Rosario. Tahimik lang na nakikinig si Leo, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng simpatiya at papalaking galit para sa sinapit ng mag-ina. Mga walang kaluluwa. Mahinang sabi ni Leo, sapat lang para marinig ni Elena. Huwag kang mag-alala, El. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nahahanap si Tita Maria. Ang unang destinasyon nila ay ang parokya kung saan laging nagsisimba at aktibo sa mga gawain si Maria. Sinalubong sila ng isang matandang madre, si Sister Agnes, na matagal ng kaibigan ng kanilang pamilya. Nang makita si Elena, ngumiti ito nang malapad, ngunit agad ding napawi ang nangiti nang makita ang bakas ng pag-iyak sa mga mata niya.
Elena, hiha kayo pala. Bati ng madre. Ang nanay mo, akala ko'y kasama mo. Siya nga po ang sadya namin, sister, paliwanag ni Elena. Matagal na po ba siyang hindi nagpupunta rito? Bumuntong hininga ang madre, ang kanyang muka ay nabalot ng pag-aalala. Halos 8 buwan na hija. Noong unay inakala naming may sakit lang siya. Tinawagan namin siya sa inyo, ngunit si Patricia ang nakasagot. Ang sabi, umuwi na raw sa probinsya ang iyong ina para magpagaling. Mula noon ay wala na kaming naging balita. Bawat salita ni Sister Agnes ay kumpirmasyon sa malawak na kasinungalingang itinayo ni Patricia. Nagpasalamat sila at umalis. At sa loob ng kotse lalong bumigat ang pakiramdam ni Elena. Saan pa kaya natin siya maaaring hanapin? Tanong ni Leo. Sa palengke? Mabilis na sagot ni Elena. Laging nasa palengke si nanay tuwing Sabado. Kilala siya ng halos lahat ng tindera doon. Pinuntahan nila ang palengke ng Project 4. Ang ingay, ang amoy ng mga sariwang isda at gulay, ang sigawan ng mga nagtitinda lahat ay pamilyar kay Elena. Ngunit ngayon, ang dating masayang lugar na ito ay parang isang malaking labirinto ng kawalan. Isa-isa nilang nilapitan ang mga suking tindahan ni Maria. Ang tindera ng bigas, ang magkakarne, ang babaeng nagtitinda ng mga gulay. Ang sagot nila ay halos magkakatulad. Ay si Aling Maria nako, matagal na naming hindi nakikita yan. Nasalubong ko minsan si Patricia. Ang sabi sa akin na sa Laguna na raw ang nanay niya. Nakakamiss nga ang tawad ng nanay mo eh. Laging may kasamang kwento. Paulit-ulit na pagkadismaya. Bawat sagot ay isang pader na humaharang sa kanyang paghahanap. Habang papalubog ang araw, unti-unti ring lumulubog ang pag-asa sa puso ni Elena. Pagod at gutom, napaupo sila sa isang maliit na kainan sa gilid ng palengke. Umorder si Leo ng mami at 2 baso ng malamig na sago. Si Elena ay nakatulala lang pinagmamasdan ang mga taong dumaraan. Bawat matandang babae na kanyang nakikita ay tinititigan niyang mabuti. Umaasang isa roon ay ang kanyang ina. Hindi ko na alam kung saan pa magsisimula. Leo, sabi niya, ang boses ay pagod at puno ng pagkatalo. Paano kung may nangyari ng masama sa kanya? Hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang bigat ng pag-aalala, ang sakit ng pagtataksil, at ang sariling pagkukulang ay sabay-sabay na dumagan sa kanya. Kasalanan ko to. Sana umuwi ako ng mas maaga. Sana hindi ako naging kampante. Sana. Sabi ni Leo, inilapit ang kanyang upuan at marahang hinagod ang likod ni Elena. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Ang may kasalanan dito ay ang kapatid mo at ang asawa niya. Hinayaan lang siya ni Leo na umiyak na ilabas ang lahat ng sakit. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na pangunawa, isang sandalan sa gitna ng kanyang gumuguhong mundo. Nang medyo humupa na ang kanyang pag-iyak, isang matandang lalaki na nagtitinda ng sigarilyo at candy ang lumapit sa kanilang mesa. Pabili po ng tubig, sabi nito kay Elena na hindi napansing siya pala ang may-ari ng tinitindang tubig. Ay pasensya na po. Ako po pala ang tindera. Paghingi ng paumanhin ng babae sa karinderya. Ngunit bago pa man makalayo ang matandang lalaki, napansin nito ang litrato sa cellphone ni Elena na kanina pa niya tinititigan, isang litrato ni Maria na nakangiti kuha nung huling Pasko bago siya umalis. Teka, kilala ko yang nasa litrato. Sabi ng matandang lalaki, itinuturo ang cellphone. Agad na napaangat ng tingin si Elena. Talaga po, tay, saan niyo po siya nakita? Kinunot ng matanda ang kanyang noo, pilit inaalala. Hindi ako sigurado, iha, pero parang nakikita ko siya madalas doon, sa may bagsakan, sa may palengke ng Balintawak. Maraming matatandang palaboy doon, na mamalimos naghihintay ng mga nahuhulog na gulay.
Balintawak. Ang pinakamalaking bagsakan ng gulay sa Metro Manila. Isang lugar na magulo malawak at puno ng mga taong nakikipagsapalaran. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Elena. Isang maliit at delikadong pag-asa, ngunit sapat na para muli siyang bigyan ng lakas. Salamat po, Tay. Maraming salamat po. Sabi niya habang inaabutan ng bayad para sa 2 bote ng tubig. Mabilis silang tumayo ni Leo. Tara na, sabi ni Elena, ang boses ay may bagong sigla. Puntahan natin ang Balintawak. Gabi na nang sila'y umalis. Habang muling sumasakay sa kotse, mahigpit na hinawakan ni Elena ang Bibliyang bigay ni Aling Rosario. Ito na marahil ang kasagutan sa kanyang mga panalangin. Habang papalayo sila, hindi nila namalayan ang isang babaeng nagmamasid mula sa di kalayuan. Si Patricia. Sinusundan pala sila. Nakita niya ang pag-iyak ng kanyang kapatid. Nakita niya ang pag-uusap nila ng matandang lalaki. At sa kanyang mukha isang bagong emosyon ang nababasa, hindi na galit o pagkainis, kundi isang gumagapang na takot. Ang takot na malapit ng mabunyag ang katotohanan. Ang ritmikong paghampas ng wiper sa salamin ng kotse ni Leo ay tila isang tambol na pumupukaw sa isang masamang alaala, isang bangungot na hindi kailanman naging bahagi ng kamalayan ni Elena hanggang ngayon. Habang papalapit sila sa magulong bukana ng Balintawak, ang isipan niya'y nilipad, pabalik sa isang gabing hindi niya nasaksihan, ngunit ang sakit ay parang nararamdaman niya sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Flashback. 8 buwan na ang nakalipas. Malakas ang buhos ng ulan, ang bawat patak ay tila latigo na humahampas sa yero ng bubong. Sa loob ng maliit na bahay ang katahimikan ay binasag ng malakas na pagkalabog ng pinto. Pumasok si Ricardo, amoy alak ang kanyang mga matay, nanlilisik sa galit. Kalalabas lang niya mula sa isang tupadahan sa kanto, kung saan naubos ang huling pera sa kanyang bulsa. Sa kanyang tumba-tumba sa sala, nagro-rosaryo si Maria. Ang dasal sa kanyang mga labi ay naputol nang makita ang itsura ng kanyang manugang. Bakit ngayon ka lang, Ricardo? Hating gabi na. Mahinang tanong niya. Hindi ito pinansin ni Ricardo. Padabog niyang inilapag ang basang-basang sapatos sa sahig. Wala ka na bang ibang ginawa, kundi magdasal dyan buong araw? Sigaw niya, ang boses ay puno ng galit na naghahanap ng mapagbubuntunan. Imbes na makatulong, pabigat ka pa sa bahay na to. Lumabas si Patricia mula sa kanilang silid, suot ang pantulog, ang mukha'y puno ng takot. Rick, ano ka ba? Hinaan mo ang boses mo, maririnig ka ng mga kapitbahay. Pakiusap niya. Wala akong pakialam sa kanila. Hinarap siya ni Ricardo. Pagod na ako, Patricia. Pagod na akong magpanggap na pamilya tayo dito. Ang kailangan natin ay espasyo. Ang kailangan ko ay lugar para sa mga plano ko. Tumingin siya ng masama kay Maria. At yang kwarto mo, duro niya sa matanda. Sagabal lang yan. Kailangan ko ang kwartong yan. Gagawin kong opisina. Napatayo si Maria, ang rosaryo ay mahigpit na hawak sa nanginginig na kamay. Pero, saan ako pupunta? Wala akong pakialam kung saan ka pupunta. Pasigaw na sagot ni Ricardo. Umuwi ka sa probinsya ninyo. Maghanap ka ng ampunan. Basta umalis ka dito. Ricardo, tama na. Umiiyak na pakiusap ni Patricia hawak sa braso ng asawa. Ngunit tinabig lang siya nito. Bahay ko ito, Ricardo. Sa wakas ay nakahanap ng tapang si Maria kahit basag ang kanyang boses. Pamana ito sa amin ng asawa ko. Karapatan ko ang manirahan dito. Yang mga salitang iyon, ang simpleng pag-angkin sa katotohanan, ang siyang nagpaapoy, lalo sa galit ni Ricardo. Para siyang isang hayop na nasugatan. Ganon. Ngumisi siya ng nakakaloko. Kung ayaw mong umalis ng maayos. Pumasok siya sa silid ni Maria at walang awang inilabas ang mga gamit nito. Una, ang maliit na baul
na puno ng mga lumang damit. Inihagis niya ito sa labas ng pinto at ito'y bumagsak sa maputik na hardin. Sumunod ang kahon ng panahian at nagsabog ang mga sinulid at karayom sa basang semento. Ang mga damit na nakasampay ay walang pakundangang pinaghahatak at inihagis din sa labas. "Huwag maawa ka," sigaw ni Maria habang sinusubukang pigilan siya, ngunit siya'y matanda na at mahina. "Rick, parang awa mo na." Humahagulgol si Patricia nakasiksik sa isang sulok, hindi alam kung kanino papanig, paralisado sa takot. Hindi nakinig si Ricardo. Ang huli niyang binuhat ay ang 2 maleta na inihanda ni Maria para sa kung sakaling kailanganin niyang umalis. Ibinagsak niya ang mga ito sa tabi ng pinto. Pagkatapos marahas niyang hinablot ang braso ni Maria. "Lumayas ka." "Hindi." Pagpupumiglas ng matanda. Isang malakas na tulak, iyon lang ang kinailangan. Dahil sa lakas ng pagtulak, nawalan ng balanse si Maria at bumagsak siya sa basang semento sa labas ng pinto sa gitna ng malakas na ulan. Napasinghap si Patricia. Tumakbo siya papalapit sa ina, ngunit isang utos mula kay Ricardo ang nagpatigil sa kanya. "Isara mo ang pinto, Patricia." Sigaw nito, ang mga matay nagbabaga. "Kung hindi mo isasara, yan isasama kita sa kanya sa labas. Isara mo, sabi." Ang luha ay bumabalisbis sa mga pisngi ni Patricia. Tumingin siya sa kanyang ina na nakalupasay sa sahig basang-basa at nanginginig. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang asawa, ang halimaw na nag-uutos sa kanya. Sa isang sandali ng karuwagan at takot, pinili niya ang kanyang asawa. Umiiyak, dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang mga mata nila ni Maria ay nagtagpo sa huling sandali. Isang tingin ng hindi makapaniwalang sakit mula sa ina, isang tingin ng takot at pagsuko mula sa anak. Blag. Isinara niya ang pinto. At narinig ni Maria ang pinakamasakit na tunog sa buong buhay niya, ang pag-click ng seradura. Ikinandado siya sa labas ng sarili niyang tahanan. Sa labas, sa gitna ng malamig na ulan, dahan-dahang bumangon si Maria. Niyakap niya ang sarili habang nanginginig sa ginaw at sa sakit. Tinitigan niya ang saradong pinto, ang bintanang may mainit na ilaw sa loob, kung saan naiwan ang kanyang anak. Kinuha niya ang 2 maleta. At sa gitna ng gabi naglakad siya palayo. Walang tiyak na patutunguhan, dala lamang ang durog na puso at ang damit na basa sa kanyang katawan. Balik sa kasalukuyan, nandito na tayo. Ang boses ni Leo ang pumutol sa madilim na imahinasyon ni Elena. Huminto ang kotse. Napakurap siya at ang imahe ng kanyang inang basang-basa sa ulan ay napalitan ng mga nagkikislapang ilaw at ingay mula sa palengke ng Balintawak. Gabi na, ngunit ang lugar ay buhay na buhay. Ang mga truck ay nagbababa ng ton-toneladang gulay. Ang mga kargador ay sumisigaw. Ang amoy ng lupa, ng nabubulok na gulay, at ng pawis ay naghahalo sa hangin. Sa gitna ng kaguluhang iyon, naramdaman ni Elena ang isang matinding kaba. Dito sa lugar na ito, sa gitna ng libu-libong tao, posible kayang naririto nga ang kanyang nawawalang ina. Ang palengke ng Balintawak sa gabi ay isang mundo sa sarili nito. Isang magulong universo ng paggalaw at ingay. Para kay Elena, na sanay sa kaayusan ng Europa, ang eksena ay nakakalula. Pero hindi siya nagpatinag. Bawat anino, bawat figurang nakaupo sa gilid ng daan, bawat matandang babae na may pasan-pasan ay tinititigan niya, umaasang sa isa sa kanila ay makikita niya ang pamilyar na mukha ng kanyang ina. "Maghiwalay tayo," mungkahi ni Leo. "Ikaw sa bandang kaliwa, ako sa kanan. Tawagan mo ako agad kung may makita ka." Tumango si Elena, mahigpit na hinawakan ang kanyang cellphone. Nagsimula siyang maglakad, ang kanyang mga mata ay alerto, ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. Nagtatanong siya sa mga kargador, sa mga tindera, sa mga gwardya. Ipinapakita niya ang litrato ni Maria sa kanyang telepono. "Manong, nakita niyo po ba ang nanay ko?"
Ali baka po napansin ninyo siya. Ang mga sagot ay pare-pareho, isang iling, isang kibit balikat, isang pasensya na libo-libo ang tao dito. Ang bawat pagtanggi ay tila isang maliit na karayom na tumutusok sa kanyang pag-asa. Lumipas ang isang oras, pagod na ang kanyang mga binti paos, na ang kanyang boses, ngunit hindi siya sumuko. Ang imahe ng kanyang inang itinutulak, palabas sa gitna ng ulan, ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Habang naglalakad siya sa isang hindi gaanong mataong bahagi, sa likuran ng mga naglalakihang truck, nakita niya ang isang grupo ng mga babae na nag-aayos ng mga panindang gulay. Isa sa kanila isang babaeng nasa mga 50 anyos na may mabait na mukha ang napatingin sa kanya ng may awa. "Iha, kanina ka pa paikot-ikot dyan," sabi ng babae. "Sino ba ang hinahanap mo? Mukhang problemado ka." Muling ipinakita ni Elena ang litrato. "Ang nanay ko po. Maria po ang pangalan niya. Matanda na po payat laging nakapusod ang buhok." Tinitigang mabuti ng babae ang litrato. Pagkatapos ay tumingin ito kay Elena at ang awa sa kanyang mga mata ay napalitan ng lungkot. Huminga ito ng malalim. "Halika, sumunod ka sa akin," sabi nito sa mahinang boses. May kakaibang kaba na gumapang sa dibdib ni Elena. Sumunod siya sa babae palayo sa maliwanag na bahagi ng palengke patungo sa isang madilim at makipot na eskinita sa pagitan ng dalawang malaking bodega. Ang amoy ng nabubulok na gulay at basura ay tumindi. Ito ang tapunan. Minsan kasi, nagsimulang magpaliwanag ang babae habang naglalakad sila, may mga matatanda na nagpupunta dito sa gabi. Hinihintay nila yung mga itatapon na naming gulay, yung mga may pasa na, yung mga hindi na pwedeng ibenta. Kinukuha nila para may makain. Napatigil sa paglakad si Elena. Ang kanyang paghinga ay tila naipit sa kanyang lalamunan. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" Hindi sumagot ang babae. Itinuro lang nito ang dulo ng eskinita, kung saan nakatambak ang mga itim na garbage bag at mga kahon ng bulok na gulay sa tabi ng isang malaking basurahan. May isang matandang babae na halos gabi-gabi kong nakikita dyan. Sabi ng babae, ang boses ay puno ng habag. "Kapareho siya ng nasa litrato mo. Payat, laging nakayuko, hindi nagsasalita. Kumukuha lang ng ilang pirasong gulay, tapos umaalis na." Parang gumuho ang sahig na tinatapakan ni Elena. Hindi maaari. Hindi ang kanyang ina. Hindi ang inang nag-alaga sa kanya, na nagturo sa kanya ng dignidad at paggalang sa sarili. Nandyan po ba siya ngayon? Nanginginig niyang tanong. "Hindi ko sigurado, pero tingnan mo na lang," sabi ng babae bago siya marahang tinapik sa balikat at bumalik na sa kanyang pwesto. Naiwan si Elena na nakatayo sa bukana ng madilim na eskinita. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang sirang poste ng ilaw na pasulpot-sulpot ang sindi. Bawat anino ay tila isang halimaw. Ang amoy ay nakakasuka. Ngunit pinilit niyang ihakbang ang kanyang mga paa. Dahan-dahan siyang naglakad papasok, ang tunog lang ng sarili niyang mga yabag, ang kanyang naririnig. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib, napakalakas, na para bang gustong kumawala. At doon sa likod ng pinakamalaking tambak ng basura, sa ilalim ng aandap-andap na ilaw, nakita niya ang isang anino. Isang figurang maliit hukot nakatalikod sa kanya. Nakaupo ito sa lupa at ang mga payat nitong kamay ay dahan-dahang naghahalungkat sa isang bukas na garbage bag. Maingat ang bawat galaw, na para bang naghahanap ng isang nawawalang kayamanan sa gitna ng basura. Nanigas si Elena sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay tila nawala. Pinilit niyang magsalita. Ang mga salita ay ayaw lumabas. Sinubukan niya ulit mas malakas, ngunit ang lumabas lang ay isang pabulong na tunog basag at puno ng sakit. "Nanay!" Ang figura ay biglang natigilan. Ang mga kamay na naghahalungkat ay huminto. Ngunit hindi ito lumingon. Nanatili itong nakatalikod
na parang isang hayop na natakot hindi sigurado kung tatakbo o mananatiling tahimik. Sa pag-andarap ng ilaw isang bagay ang nahulog mula sa kamay ng figura at gumulong sa semento. Isang piraso ng luma at maruming tinapay. At sa sandaling iyon, alam na ni Elena, ang lahat ng kanyang pagdududa ay naglaho na palitan ng isang kasuklam-suklam na katotohanan. Iyon nga ang kanyang ina. Iyon si Maria. Nakatayo si Elena na parang isang estatwa ang kanyang mga paay, tila ibinaon sa basang semento ng eskinita. Ang imahe sa harap niya ay isang bangungot na naging totoo ang kanyang ina. Ang ilaw ng kanyang buhay ay nakaupo sa gitna ng basura na babalot ng dilim at ng amoy ng pagkabulok. Dahan-dahan humakbang siya papalapit. Bawat hakbang ay mabigat, bawat paghinga ay isang pakikibaka. Nanay, muli niyang bulong, mas malinaw na ngayon nanginginig ngunit tiyak. Ako po to, si Elena. Sa wakas, dahan-dahang lumingon ang figura. Sa ilalim ng andap-andap na ilaw, nakita ni Elena ang mukha ng kanyang ina. Ngunit ito'y isang mukhang halos hindi na niya makilala. Ang dating mamula-mulang pisngi ay humpak na. Ang mga mata, na dati laging puno ng sigla, ay malalim at walang kislap. Ang kanyang buhok, na dati laging maayos, na nakapusod, ay gusot at marumi. May mga galos sa kanyang noo at mga labing tuyo sa uhaw. Sa una ang mga mata ni Maria ay nagpakita ng pagkalito. Pagkatapos ay takot na, para bang nakakita siya ng isang multo. Ngunit nang magtama ang kanilang mga paningin, isang kislap ng pagkilala ang dumaan sa mga mata nito. Elena? Ang salita ay lumabas na parang isang kaluskos, isang tunog na matagal nang hindi ginagamit. Anak ko. Sa sandaling iyon nabasag ang lahat ng pader na pumipigil sa emosyon ni Elena. Tumakbo siya at lumuhod sa maruming sahig, walang pakialam sa putik at sa basura. Niyakap niya ng mahigpit ang payat na katawan ng kanyang ina. Nanay-nanay ko. Humagulgol siya, ang kanyang muka ay isinubsob sa maruruming damit nito. Patawarin mo ako, nanay, patawarin mo ako. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan ni Maria pagkatapos ay ang dahan-dahang paglambot nito. Itinaas ng matanda ang isang nanginginig at maruming kamay at marahang hinaplos ang buhok ng kanyang anak. At doon na rin bumuhos ang mga luhang matagal na nitong kinimkim, mga luha ng sakit ng kahihiyan at sa wakas ng ginhawa. Anak ko, bumalik ka. Umiiyak na, sabi ni Maria. Akala ko hindi na kita makikita. Nagyakapan sila ng mahigpit sa gitna ng eskinita, dalawang kaluluwang sinira ng pagtataksil, ngunit muling pinag-isa ng pagmamahal. Ang kanilang mga hikbi ay humalo sa ingay ng palengke. Sa gitna ng kanilang pag-iyak, dumating si Leo hingal na hingal. Kanina pa kita tinatawagan, dito ka lang pala. Natigilan siya nang makita ang eksena. Ang kanyang galit ay napalitan ng awa at pagkabigla. Halika na. Sabi ni Leo, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may diin. Kailangan na nating umalis dito. Maingat na inalalayan ni Elena ang kanyang ina na tumayo. Napakagaan nito na para bang isang kalansay na nababalutan ng balat. Bawat galaw ay tila nagdudulot ng sakit sa matanda. Inalis ni Leo ang kanyang jacket at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Maria upang takpan ang maruruming damit nito. Habang naglalakad sila palayo sa eskinita ng desperasyon, sinubukan ni Elena na huwag tumingin sa mukha ng kanyang ina. Hindi niya kayang makita ang kahihiyan sa mga mata nito. Sa halip hinigpitan niya ang kanyang hawak. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Ako na po ang bahala sa inyo. Isinakay nila si Maria sa kotse. Walang nagsasalita habang binabaybay nila ang daan. Si Maria ay nakasandal lang sa bintana. Tahimik na tumutulo ang mga luha habang nakatingin sa mga ilaw ng syudad na matagal nang naging malupit sa kanya. Sa isang hotel muna tayo,
yung malinis at disente. Sabi ni Elena kay Leo. Pumili sila ng isang maliit ngunit maayos na hotel. Sa una tiningnan sila ng masama ng receptionist dahil sa itsura ni Maria, ngunit nang ilabas ni Elena ang kanyang credit card, agad na nagbago ang pakikitungo nito. Pagpasok sa silid agad, na inalalaya ni Elena ang kanyang ina, papunta sa banyong may mainit na tubig. Maligo po muna kayo, Nay. Sabi niya ng buong paglalambing. Umiling si Maria. Wag na anak, nakakahiya. Ang dumi-dumi ko. Walang nakakahiya, Nay. Sagot ni Elena, habang maingat na tinatanggal ang maruruming damit ng ina. Ako po ang dapat mahiya dahil hinayaan kong mangyari ito sa inyo. Nang mahubad ang mga damit, isang bagong yugto ng sakit ang tumambad kay Elena. Ang katawan ng kanyang ina ay isang mapa ng pagdurusa. Kitang-kita ang bawat buto sa kanyang likod at tadyang. May mga maitim na pasa sa kanyang mga braso at binti. Ang kanyang balat ay tuyot at nagbibitak. Pinigilan ni Elena ang kanyang mga luha. Hindi ito ang oras para maging marupok. Kailangan niyang maging malakas para sa kanilang dalawa. Maingat niyang inalalaya ng ina sa ilalim ng mainit na tubig mula sa shower. Gamit ang sabon at bimpo, dahan-dahan niyang hinugasan ang bawat bahagi ng katawan nito. Inaalis hindi lang ang dumi, kundi pati na rin ang mga bakas ng kahihiyan at pag-abandona. Nang matapos binalot niya ito sa isang malinis at mabangong tuwalya at pinaupo sa kama. Si Leo naman ay kumatok dala ang isang paper bag na may lamang bagong damit pantulog na binili niya mula sa isang kalapit na tindahan at isang tray ng mainit na lugaw at tsaa na inorder niya. Kain po muna kayo, Nay, sabi ni Elena habang sinusubuan ang ina. Ang unang subo ng mainit na lugaw ay tila isang milagro. Ipinikit ni Maria ang kanyang mga mata, ninanamnam ang init na matagal nang ipinagkait sa kanya. Dahan-dahan siyang kumain, bawat subo ay may kasamang luhang gumugulong sa kanyang mga pisngi. Pagkatapos kumain, humiga siya sa malinis na kama. Niyakap niya ang malambot na unan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakaramdam siya ng kaligtasan. Patawarin mo ako, anak. Bulong niya, ang boses ay pagod. Sinubukan kong maging matatag. Umupo si Elena sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay ng ina. Shhh, Nay. Wala po kayong dapat ihingi ng tawad. Magpahinga na po kayo. Ayokong matulog. Sagot ni Maria, ang mga matay nakatitig sa kisame. Baka pagising ko, panaginip lang pala ang lahat. Baka bumalik na naman ako sa eskinita. Hindi po to panaginip, Nay. Totoo po ito. Tiniyak ni Elena. Pinipisil ang kamay nito. Nandito na po ako. Hindi na ako aalis sa tabi ninyo. Pangako. Isang kwento ng pagdurusa ang unti-unting lumabas mula sa mga labi ni Maria. Kinuwento niya sa pagitan ng mga hikbi kung paano siya ninakawan sa parke noong unang gabi pa lang niya sa lansangan. Kinuha ang lahat, ang kaunting perang bigay ni Patricia, ang kanyang mga damit, ang kanyang identification card, pati na ang nag-iisang litrato ng kanyang yumaong asawa. Sinubukan kong humingi ng tulong sa pulis, sabi niya, pero wala akong maipakitang ID. Sinubukan ko sa mga shelter pero laging puno. Kaya natuto na lang akong mabuhay, araw-araw. Bawat salita ay isang punyal na tumatarok sa puso ni Elena. Ang galit niya kay Patricia ay lumalim, naging isang nag-aapoy na puot na halos hindi niya makontrol. Nang sa wakas ay makatulog ang kanyang ina dahil sa sobrang pagod na natili si Elena sa kanyang tabi. Pinagmasdan niya ang mahimbing na paghinga nito, ang payapang mukha na sa wakas ay nakahanap ng kapahingahan. Dahan-dahan hinaplos niya ang mamasamasang buhok nito. Tumingin siya sa bintana ng hotel. Sa labas ang syudad ay abala pa rin, walang kamalay-malay sa dramang naganap sa isang madilim na eskinita nito. Ngunit para kay Elena, ang syudad ay may bagong kahulugan. Ito ang syudad na lumunok at nagpahirap sa kanyang ina. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang huling text message ni Patricia na natanggap niya kaninang umaga
Umuwi ka na ate. Tigilan mo na yang kahibangan mo. Isang malamig at mapanganib na determinasyon ang umukit sa mukha ni Elena. Ang paghihiganti ay hindi na lamang isang salita. Ito'y naging isang pangako. Nag-text siya pabalik kay Patricia. Isang maikling mensahe na naglalaman ng lahat ng kanyang galit at babala. Nahanap ko na siya. Pagkatapos ay idinagdag niya ang isang pangungusap na magsisilbing simula ng kanilang pagtutuos. Maghanda ka, Patricia. Uuwi ako dyan at maniningil ako. Kinabukasan pagkatapos ng isang gabing walang tulog sa tabi ng kanyang ina, isang bagong uri ng enerhiya ang dumaloy kay Elena. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Hinagkan niya sa noo ang natutulog na ina na ngayon ay ligtas na sa pangangalaga ni Leo at sa pagbabantay ni Aling Rosario na dumating dala ang malinis na damit at mainit na sabaw. Babalik lang po ako. Bulong niya sa natutulog na ina. Tatapusin ko lang po ang dapat tapusin. Ang biyahe pabalik sa dati nilang bahay ay isang paglalakbay patungo sa larangan ng digmaan. Bawat kanto, bawat puno, bawat bahay na madaanan ay tila mga tahimik na saksi sa pagtataksil na naganap. Para sa kanya, hindi na ito ang kanyang tahanan. Ito ay pugad ng mga ahas. Hindi na siya kumatok. Ang pinto ay hindi nakalock. Sa isang malakas na tulak bumukas ito at bumangga sa pader, lumikha ng isang malakas na kalabog na yumanig sa buong kabahayan. Sa sala, naabutan niya sina Patricia at Ricardo na para bang walang nangyari. Nakaupo si Ricardo sa itim na leather sofa, ang mga paay nakapatong sa mesa habang nanonood ng basketball sa TV. Si Patricia naman ay abala sa pag-scroll sa kanyang cellphone. Pareho silang napatalon sa gulat. Ano ba yan? Sigaw ni Ricardo. Ate gulat na tanong ni Patricia, ang mukha'y biglang namutla nang makita ang nag-aapoy na mga mata ni Elena. Magaling. Sabi ni Elena, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may nakatagong lason. Dahan-dahan siyang pumasok at isinara ang pinto sa kanyang likuran. Ang saya-saya pala ng buhay ninyo dito. Ang sarap-sarap ng upo ninyo sa sofang binili gamit ang dugot pawis ko. Tumayo si Patricia. Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba? Akala mo ba titigil ako? Putol ni Elena. Akala mo ba maniniwala ako sa mga kasinungalingan mo? Tumawag ako sa Laguna, Patricia. Nagmukha kang tanga. Nagmukha kang sinungaling. Wala akong alam sa sinasabi mo. Pagkakaila ni Patricia, ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay nagbunyag sa kanya. Talaga sarkastikong tanong ni Elena. Hindi mo alam na itinaboy ninyo ang sarili nating ina. Hindi mo alam na 8 buwan siyang nagpalaboy-laboy sa kalsada. Hindi mo alam na natutulog siya sa karton at kumakain ng tira-tira. Bawat tanong ay isang sampal na hindi nakikita at bawat isa'y nagpapaurong kay Patricia. Hoy Elena! Huwag mong sigawan ang asawa ko. Sabad ni Ricardo na sa wakas ay tumayo. Kung umalis man ang nanay mo, desisyon niya yon. Baka mas gusto niya pa nga doon. At least hindi siya pabigat dito. Iyon na ang huling salitang kinailangan ni Elena. Sa isang iglap ang lahat ng kanyang pinigil na galit ay sumabog. Mabilis pa sa kidlat lumapit siya kay Ricardo at isang malutong malakas na sampal ang dumapo sa pisngi nito. Plak! Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Natigilan ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Hawak ang namumulang pisngi, hindi makapaniwala sa nangyari. Wala kang karapatang banggitin ang pangalan ng nanay ko. Nanginginig sa galit na sigaw ni Elena. Wala kang karapatan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ninyo. Tumingin siya kay Patricia na ngayon ay humahagulgol na sa isang sulok. At ikaw, alam mo ba kung nasaan ang nanay ngayon? Alam mo ba? Hindi sumagot si Patricia. Nasa ospital siya. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Elena. Nasa ospital siya dahil sa matinding malnutrisyon. Halos mamatay siya sa gutom. At lahat ng yon. Dahil sa iyo. Dahil sa inyong dalawa. Ang kanyang mga mata
ay napako sa isang mamahaling florerang porselana na nakapatong sa isang bagong cabinet, isa sa mga bagay na binili gamit ang perang ipinadala niya. Puno ng suklam kinuha niya ito. Ate, wag sigaw ni Patricia. Ngunit huli na ang lahat. Buong lakas na inihagis ni Elena ang florera sa sahig. Ito'y nabasag sa libu-libong piraso, lumikha ng isang nakabibinging ingay. Ang perang ipinadala ko. Sigaw niya habang dinuduro ang mga pira-pirasong bubog. Pera para sa gamot at pagkain ni Nanay Pao. Yon hindi para sa mga basura ninyo. Ang eksena ay purong kaguluhan. Napahiya at natalo kinuha ni Ricardo ang kanyang wallet at mga susi sa mesa. Walang sinabing paalam. Walang tingin na ibinigay kay Patricia. Binuksan niya ang pinto at mabilis na umalis iniwan ng kanyang asawa para harapin ang bagyong siya mismo ang tumulong na likhain. Nang makita ni Patricia na iniwan na siya ng kanyang asawa, tuluyan na siyang bumagsak. Lumuhod siya sa sahig sa gitna ng mga basag na bubog at doon humagulgol ng walang tigil. Ang kanyang pagmamatigas ay nawala na palitan ng isang kahabag-habag na pag-amin. Patawarin mo ko, ate. Patawarin mo ko. Umiiyak niyang sabi. Hindi ko sinasadya. Si Rick ang may plano ng lahat. Nalulong siya sa sugal, ate. Baon kami sa utang. Ginamit niya ang pera mo para pambayad. Siya ang nagtulak sa akin. Tinakot niya ako. Sabi niya kung hindi ako susunod, iiwan niya ako. Patuloy siyang nagsalita, ang lahat ng kasinungalingan at itinatagong katotohanan ay bumuhos na parang isang sirang dam. At ngayon, humikbi siya. Iniwan na nga niya ako. Wala na ang pera. Wala na siya. Wala na ang lahat. Nakatayo lang si Elena. Pinapanood ang kanyang kapatid na nasisiraan sa gitna ng mga guho ng kanilang pamilya. Ang kanyang galit ay bahagyang humupa, napalitan ng isang mapait at malamig na pakiramdam ng tagumpay na may kasamang awa. Natupad ang kanyang pangako. Naniningil na siya. At ito pa lang ang simula. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng pagtutuos ay napalitan ng isang maselang katahimikan. Sa isang maliit at malinis na apartment na inupahan ni Elena, sa isang mas payapang lugar sa Marikina, unti-unting nanunumbalik ang kulay sa mundo ni Maria. Ang apartment ay simple lamang. May 2 kwarto, isang maliit na sala, at isang bintanang laging binubuksan ni Elena para pumasok ang sikat ng araw at ang sariwang hangin. Dito si Maria ay muling naging si Maria. Ang kanyang mga umaga ay sinisimulan niya sa pag-upo sa tabi ng bintana, hawak ang kanyang sinulid at karayom, at dahan-dahang gumagawa ng isang kumot. Ang ritmikong paggalaw ng kanyang mga kamay ay tila isang paraan ng paghabi muli sa mga naputol na hibla ng kanyang buhay. Si Elena naman ay naging anino ng kanyang ina. Tiniyak niyang hindi ito magugutom, laging naiinom ang mga gamot sa tamang oras, at may kausap sa mga sandaling nalulungkot ito. Ipinagluluto niya ito ng mga paborito nitong sinigang at tinola. Binabasahan niya ito ng mga kwento mula sa dyaryo. Ginawa niya ang lahat para punan ang mga pagkukulang, para burahin ang mga masasamang alaala. Ngunit habang ang pisikal na katawan ni Maria ay unti-unting lumalakas, ang sugat sa puso ni Elena ay nanatiling sariwa at malalim. Sa tuwing nakikita niya ang peklat sa braso ng ina, na natamo nito sa pagbagsak, isang alon ng galit ang muling umaahon sa kanyang dibdib. Ang pagpapatawad ay isang salitang napakadaling sabihin, ngunit napakahirap gawin. Isang hapon, habang naghahain si Elena ng merienda, pinagmasdan siya ni Maria mula sa kanyang upuan. Anak, mahinahong tawag nito. Ponay, alam kong galit ka pa rin sa kapatid mo. Sabi ni Maria, hindi isang tanong, kundi isang pahayag. Ibinaba nito ang kanyang ginagantsilyo. Nararamdaman ko sa bawat galaw mo sa higpit ng panga mo kapag nag-iisa ka. Hindi sumagot si Elena.
Patuloy lang siya sa pag-aayos ng mga tasa. Ang galit anak, pagpapatuloy ni Maria ay parang lason na dahan-dahan mong iniinom habang umaasa kang ang kaaway mo ang siyang mamamatay. Ikaw lang ang sinasaktan niyan sa huli. Sa wakas ay humarap si Elena. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng sakit na hindi maintindihan. Pero Nay, hindi niyo po ba naiisip ang ginawa niya, ang ginawa nila ay hindi mapapatawad? Ngumiti ng mapait si Maria. Alam ko, ngunit kailangan Elena. Kailangan para sa sarili nating kapayapaan. Ayoko nang mabuhay na may dalang bigat sa puso. Huminga siya ng malalim. Gusto ko siyang makita. Natigilan si Elena, halos mabitawan ang hawak na pitsel. Ano po, bakit Nay? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa inyo, gusto niyo pa siyang makita? Oo. Matatag na sagot ni Maria. Hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Para sa ating tatlo. Kailangan nating harapin ito para makapagsimula tayong maghilom. Bagamat salungat sa kalooban niya, hindi matanggihan ni Elena ang kanyang ina. Kinagabihan nanginginig ang mga kamay na tinawagan niya si Patricia. Ang usapan ay maikli at malamig. Gusto kang makita ni nanay, sabi ni Elena. Walang anumang emosyon. Isang mahabang katahimikan ang sumunod bago narinig ni Elena ang isang basag na tinig. Sige. Ang araw ng pagkikita ay puno ng tensyon. Dumating si Patricia sa takdang oras mag-isa. Mas payat siya, ang kanyang mga mata ay malalim dahil sa puyat at may dala siyang isang basket ng prutas, isang formal na handog ng pagsisisi. Si Elena ang nagbukas ng pinto. Tiningnan niya ang kapatid mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang bato. Huwag kang gagawa o magsasabi ng kahit anong ikasasama ng loob niya. Mariing babala niya. Dahil kung gagawin mo, ako mismo ang magtatapon sa'yo palabas. Tumangulang si Patricia, hindi makatingin, nang diretso sa mga mata niya. Pumasok sila sa sala. Nakaupo si Maria sa kanyang paboritong silya naghihintay. Ang kanyang ginagansilyo ay nakapatong sa kanyang kandungan. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng bigat ng 8 buwang pagdurusa. Walang nangahas na magsalita. Inilapag ni Patricia ang basket ng prutas sa maliit na mesa. Yumuko siya, ang kanyang mga kamay ay pinagpipilipit sa kanyang harapan. Si Elena ay nakatayo sa isang sulok na parang isang bantay, handang sumugod anumang oras. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng orasan. Sa pader, ang bawat segundo ay tila isang paghatol. Ang katahimikan ay nakabibingi. Ito ay isang katahimikang puno ng mga hindi masabing salita, pagsisisi, galit, sakit. Sa wakas, si Maria ang bumasag nito. Ibinaba niya ang kanyang ginagansilyo. Sa mesang katabi niya isang hudyat na handa na siyang magsalita. Tumingin siya ng diretso kay Patricia na nanatiling nakayuko. Patricia, sabi ni Maria. Ang kanyang boses ay hindi galit, hindi rin malambing. Ito ay simple at payak, ngunit puno ng awtoridad na tanging isang ina lang ang mayroon. Anak, tumingin ka sa akin. Dahan-dahan nanginginig, itinaas ni Patricia ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay basang-basa na sa mga luhang tahimik na dumadaloy. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang hininga. At pagkatapos ay sinabi ni Maria ang mga salitang magbabago sa lahat. Pinatatawad na kita. Ang mga salitang pinatatawad na kita ay umalingaw-ngaw sa maliit na sala na parang isang basbas at isang hatol. Para kay Patricia ito ang tunog ng kaligtasang hindi niya inaasahan at hindi niya maramdaman na karapat-dapat para sa kanya. Ang pader ng pagpipigil na matagal niyang itinayo ay tuluyang gumuho. Napaluhod siya sa sahig at ang kanyang mga tahimik na luha ay naging isang malakas at hindi mapigilang hagulgol. Hindi po, nanay.
"Wag po," sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. "Hindi ko po deserve. Hindi ko po deserve ang kapatawaran ninyo." Dahan-dahang tumayo si Maria mula sa kanyang upuan. Sa tulong ni Elena na agad lumapit, marahan siyang lumuhod sa harap ng kanyang naghihirap na anak. Kinuha niya ang mukha ni Patricia sa pagitan ng kanyang mga palad na nag-alaga. Dito mula pagkabata. "Makinig ka, anak." Mahinahon niyang sabi, pinupunasan ng mga luha ni Patricia gamit ang kanyang hinlalaki. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit. Ito ay para sa taong nasaktan. Hindi kita pinatatawad dahil sa tingin ko'y karapat-dapat ka na. Pinatatawad kita dahil kailangan ko ng kapayapaan, dahil ayoko nang dalhin ang bigat ng galit sa mga nalalabing araw ng buhay ko. Tumingin si Maria sa mga mata ni Patricia. Ngunit huwag mong isipin na ang pagpapatawad ay paglimot. Ang sugat na iniwan mo ay mananatili dito, sabi niya habang itinuturo ang sariling puso. Ang tiwalang sinira mo ay hindi maibabalik sa isang iglap. Ang pagpapatawad ay hindi pagbura sa nakaraan. Ito ay ang pagbibigay ng permiso sa ating lahat na magsimulang muli. Sa mga sumunod na buwan, ang mga salitang yon ang naging gabay ng kanilang pamilya. Ang paghilom ay naging isang mabagal masalimuot at madalas ay masakit na proseso. Si Patricia ay nagsimulang magbayad sala, hindi sa salita kundi sa gawa. Ibinenta niya ang bahay na dati nilang tinitirhan, ang lugar ng krimen, at ginamit ang pera para bayaran ang lahat ng kanyang mga utang. Nakahanap siya ng isang simpleng trabaho sa isang pabrika at tumira sa isang maliit na paupahang kwarto. Bawat linggo dumadalaw siya sa apartment nina Elena at Maria. Sa una ang mga pagbisita ay puno ng awkward na katahimikan. Ngunit unti-unti, nagsimula siyang tumulong sa mga gawaing bahay. Siya ang nagbubuhat ng mabibigat na pinamili, nagkukumpuni ng mga sirang gripo, at kung minsan nagdadala ng paboritong kakanin ng ina. Hindi siya humihingi ng kapalit. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na pag-amin sa kanyang pagkakasala at isang patuloy na pagsusumamo ng kapatawaran. Si Elena ay nanatiling may distansya. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi kasing dali ng sa kanyang ina. Ngunit nakikita niya ang pagbabago sa kanyang kapatid. Nakikita niya ang tunay na pagsisisi sa mga mata nito. At para sa kapakanan ng kanilang ina, hinayaan niya ang proseso na dumaloy. 1 taon ang lumipas mula nang matagpuan ni Elena ang kanyang ina sa madilim na eskinita. Ang kanilang buhay ay malayo na sa bangungot na yon. Si Elena ay nakahanap ng isang matatag na online na trabaho bilang isang translator na nagbigay daan sa kanila para sa isang mas komportableng pamumuhay. Si Maria naman ay nakahanap ng bagong misyon. Naging aktibo siya sa isang community center para sa mga senior citizen kung saan ibinabahagi niya ang kanyang kwento, hindi para magreklamo, kundi para magbigay ng pag-asa sa iba na nakaranas din ng pag-abandona. Isang hapon, sa isa sa mga session sa community center, isinama ni Maria ang pareho niyang anak. Habang nagsasalita si Maria sa harap ng isang maliit na grupo, ibinahagi niya ang kanyang pinagdaanan, ang sakit, ang takot, ang gutom. Ngunit sa huli ang kanyang kwento ay hindi tungkol sa pagdurusa. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng pag-asa at ang milagro ng pagpapatawad. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko, sabi ni Maria sa pagtatapos ng kanyang kwento, ay ang pag-ibig ng isang pamilya ay hindi perpekto. Nagkakamali tayo. Nakakasakit tayo, ngunit ang tunay na pag-ibig ay ang kakayahang tumingin sa kabila ng mga pagkakamali at piliin pa ring bumalik, humingi ng tawad at magsimulang muli. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanyang 2 anak na magkatabing nakaupo sa likuran. Si Elena ay tahimik na nakikinig, ang kanyang puso ay unti-unting lumalambot. Si Patricia naman ay hindi napigilang mapaluha, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha
ay hindi na lang dahil sa pagsisisi, kundi dahil na rin sa pasasalamat. Ang kwento ay nagtatapos hindi sa isang perpektong pagbabalik sa dati, kundi sa isang makatotohanang pagsisimula ng bago. Isang hapon ilang araw, pagkatapos noon, ang tatlong babae ay magkakasamang nakaupo sa maliit na balkonahe ng apartment nagkakape. Pinapanood ni Elena ang kanyang ina na masayang nagdidilig ng mga halaman at ang kanyang kapatid na maingat na nagbabalat ng isang kahel para sa kanila. Ang mga sugat ay naroon pa mga peklat na hindi na kailanman mabubura. Ngunit sa gitna ng mga peklat na yon, may isang bagong halaman na tumutubo, isang halamang bunga ng sakit, diniligan ng mga luha, ngunit ngayon ay dahan-dahang namumulaklak sa ilalim ng sikat ng araw. Tumingin si Patricia kay Elena at inabot ang isang piraso ng kahel. Nag-aalangan, tinanggap ito ni Elena. Nagtama ang kanilang mga mata. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, isang maliit at marupok na ngiti ang namutawi sa mga labi ni Elena. Hindi pa ito ang katapusan ng kanilang paglalakbay, ngunit ito ay isang magandang simula. Ang pag-ibig na nasira ay hindi na maibabalik ng buo, ngunit ang pag-ibig na natutong magpatawad ay mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat mas totoo. 1 taon at kalahati na ang lumipas. Ang buhay sa maliit na apartment sa Marikina ay nagkaroon na ng isang mapayapa at halos predictable na ritmo. Ang umaga ay para sa kape at kwentuhan sa balkonahe. Ang tanghali ay para sa trabaho ni Elena, sa kanyang laptop at sa paggagansilyo ni Maria. Ang hapon ay para sa pagbisita ni Patricia tuwing Miyerkules at Sabado. Dala ang paboritong puto-bumbong ng ina. Ang kanilang buhay ay isang tapestrerya na hinabi mula sa mga sinulid ng kapayapaan, pag-unawa at maingat na pag-iingat. Ngunit ang kapayapaan ay isang marupok na bagay. Isang hapon ng Miyerkules habang naghahanda sila ng hapunan, tumunog ang cellphone ni Patricia. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito, ang kanyang kilay ay nakakunot sa pagtataka. Hello. Isang pamilyar na boses ang tumugon. Mula sa kabilang linya, isang boses na halos 1 taon na niyang hindi naririnig. Isang boses na nagpapanumbalik sa lahat ng kanyang mga bangungot. Pat, ako to. Nanigas si Patricia. Ang sandok na hawak niya ay bumagsak sa sahig, lumikha ng isang malakas na kalansing. Si Elena at Maria ay napalingon sa kanya. Nakita nila ang lahat ng kulay na nawala mula sa kanyang mukha. Pare Ricardo, kailangan kita. Mabilis na sabi ng boses. Baon ako sa utang. Pinaghahanap ako. Kailangan ko ng pera. Malaking pera. At kukunin ko yan sa inyo. Wala na akong pera, Rick. Matagal na. Nanginginig na sagot ni Patricia. Isang mapait na tawa ang narinig niya. Alam ko. Pero yang kapatid mo meron. At yang bahay na ibinenta mo, may pinagbentahan. Alam kong may naitabi ka. Magkita tayo. Bukas, sa dati nating tagpuan sa may tulay. Kung hindi ka darating o kung magsusumbong ka. Alam mo naman kung saan nakatira ang mahal mong ina, hindi ba? Ang banta ay malinaw. Hindi ito isang pakiusap. Ito ay isang utos. Click! Pinatay na nito ang tawag. Nakatayo lang si Patricia na parang isang estatwa, ang cellphone ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Anak, anong problema? Tanong ni Maria lumalapit. Si Ricardo. Halos pabulong na, sabi ni Patricia. Tumawag siya. Humihingi ng pera. Kung hindi raw, babalikan niya tayo. Isang malamig na hangin ang tila dumaan sa loob ng apartment. Ang anino ng kahapon, ang halimaw, na akala nila'y naglaho na, ay muling nagbabalik. Agad na bumalik ang dating Elena, ang maprotekta ang galit. Hayop siya, sabi ni Elena. Huwag kang pupunta. Tatawag ako ng pulis. Huwag, ate. Pigil ni Patricia, ang mga matay puno ng takot. Kilala ko siya.
Gagawa at gagawa siya ng paraan. Mas lalo lang siyang magagalit. Baka kung anong gawin niya kay nanay. Sa unang pagkakataon, ang dalawang magkapatid ay nagkatinginan, hindi bilang magkaaway, kundi bilang mga kakampi laban sa isang paparating na panganib. Nakita ni Elena sa mga mata ni Patricia, hindi ang dating karuwagan, kundi ang tunay na takot para sa kanilang ina. Anong gagawin natin? Tanong ni Elena, ang kanyang boses ay mas kalmado na ngayon, ngunit matigas. Bago pa man makasagot si Patricia, si Maria ang nagsalita. Siya na pinakamatanda at pinakamahina sa kanila ang siyang nagpakita ng pinakamatibay na loob. Hindi tayo magtatago, sabi ni Maria, ang kanyang boses ay payapa, ngunit puno ng bakal na determinasyon. Hindi na tayo muling magpapatakot sa kanya. Kung gusto niya tayong harapin, haharapin natin siya. Pero sa ating paraan, tumingin siya sa dalawa niyang anak. Patricia, sasabihin mo sa kanyang magkikita kayo. Ngunit hindi sa tulay, dito. Ano, Nay? Sabay na reaksyon ng magkapatid. Dito? Ulit ni Maria, itinuturo ang sahig ng kanilang tahanan. Sa lugar na ito kung saan tayo muling nagsimula. Sa lugar na ito kung saan walang puwang ang kanyang kasamaan. Haharapin natin siya ng magkakasama. Ang plano ay mapanganib. Ngunit sa mga mata ng kanilang ina, nakita nina Elena at Patricia ang isang tapang na hindi nila nakita noon. Ito na ang huling pagsubok, ang huling laban para sa kanilang kapayapaan. Ang araw ng pagkikita ay mabigat. Bawat tunog ng sasakyan sa labas ay nagdudulot ng kaba. Tumawag si Elena kay Leo, hindi para humingi ng tulong para lumaban, kundi para maging saksi at para sa kaligtasan. Leo, manatili ka lang sa baba ang building. Pakiusap niya. Kung may mangyari, kung may marinig kang sigaw, tumawag ka agad ng pulis. Nang eksaktong 3:00 ng hapon, may kumatok sa pinto. Isang malakas at aroganteng katok. Nagkatinginan ang 3 babae. Huminga ng malalim si Elena at binuksan ang pinto. Bumungad sa kanila si Ricardo. Ang dating mayabang na lalaki ay ibang-iba na. Payat, may mahabang buhok, marumi ang damit at ang kanyang mga mata ay mailap na parang sa isang hayop na laging nagtatago. Ngunit ang kasakiman sa mga mata niya ay naroon pa rin. Wow! Sabi niya habang iginagala ang paningin sa apartment. Gumanda na ang buhay niyo samantalang ako naghihirap. Diretsuhin mo na kami, Ricardo. Anong kailangan mo? Matigas na sabi ni Elena, nakaharang sa daan. Pera, sagot nito. Lahat ng nakuha mo sa pagbenta ng bahay, Patricia, ibigay mo sa akin. Wala na yon, Rick. Ibinayad ko sa mga utang na iniwan mo. Sagot ni Patricia, nakatayo sa likod ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit mayroon itong bagong tatag. Sinungaling, sigaw ni Ricardo. Huwag mo akong gawing tanga. Akmang hahakbang siya papasok, ngunit humarang si Elena. Hindi ka pwedeng pumasok dito. At sino ka para pigilan ako? Itinulak ni Ricardo si Elena, ngunit hindi ito natinag. Sa pagkakataong ito, mabilis na humakbang si Patricia sa tabi ng kanyang kapatid. Magkahawak kamay, hinarangan nila ang daan. Kami, sabay nilang sabi. Natigilan si Ricardo. Ang inaasahan niyang mahinang Patricia na kaya niyang kontrolin ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay 2 babaeng nagkakaisa. Sa gitna ng tensyon, isang boses ang narinig mula sa likuran nila. Isang boses na kalmado. Papasukin niyo siya, mga anak. Si Maria ay dahan-dahang lumabas mula sa silid, may hawak na isang sobre. Ricardo, sabi niya, lumapit ka. Naguguluhan, ngunit dahil sa pag-aakalang iyon na ang pera, pumasok si Ricardo. Ngunit sa halip na pera, iniabot ni Maria ang sobre. Ano to? Inis na tanong ni Ricardo habang binubuksan ito. Sa loob ay hindi pera, kundi mga litrato. Mga litrato ni Maria noong siya'y nasa iskinita, payat at marumi. Mga kopya ng kanyang medical records
na nagpapakita ng matinding malnutrisyon at isang testimonya na sinulat ni Aling Rosario tungkol sa gabing itinaboy siya. Iyan ka, sabi ni Maria, ang alaala ng ginawa mo sa akin. Isang kopya niyan ay nasa abogado ko na. At ang isa pa ay nasa kaibigan ng anak ko sa baba na naghihintay lang ng isang tawag para isumite yan sa pulis. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Pananakot ba yan o? Bayan. Hindi tan. Sagot ni Maria. Ito ay isang pagpili. Maaari kang umalis ngayon at huwag nang magpakita kailanman. At ang mga papel na yan ay mananatili sa amin. O maaari kang gumawa ng eksena at haharapin mo ang batas para sa lahat ng ginawa mo. Pili ka. Si Ricardo ay napatingin sa tatlong babae. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Maria. Nakita niya ang nagbabagang galit sa mga mata ni Elena. At ang pinakagulat niya, nakita niya ang kawalan ng takot sa mga mata ni Patricia. Wala na siyang kapangyarihan dito. Talo na siya. Puno ng pagkamuhi, ibinato niya ang sobre sa sahig. Mga demonyo kayo. Sigaw niya. Mabilis siyang tumalikod at padabog na umalis sinipa ang pinto sa kanyang paglabas. Nang marinig nila ang mga yabag niyang papalayo, sabay-sabay na napabuntong hininga ang tatlong babae. Niyakap ni Elena at Patricia ang kanilang ina. Tapos na. Sa wakas tapos na ang lahat. Kinagabihan habang tahimik silang naghahapunan, tumingin si Elena sa labas ng bintana. Nakita niya si Leo sa baba, nakasandal sa kotse nito, matiyagang nagbabantay. Ngumiti siya. Pagkatapos ng hapunan, bumaba siya. Okay na kayo? Tanong ni Leo, ang mukha'y puno ng pag-aalala. Okay na kami, sagot ni Elena. Salamat Leo, sa lahat. Wala yon, sabi ni Leo. Basta para sa inyo. Nakatayo sila sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kaguluhan ay tapos na. Sa harap ni Elena ay isang kinabukasang payapa, isang pamilyang buo, at isang kaibigang hindi kailanman nang iwan. Alam mo, sabi ni Elena, matagal ko nang hindi nararamdaman to. Ang alin? Ang maging tunay na masaya. Ngumiti si Leo. Hindi na nila kailangan pang magsalita. Sa katahimikan ng gabing iyon, isang bagong kwento ang nagsisimulang isulat, isang kwentong hindi na tungkol sa paghihiganti o sakit, kundi tungkol sa pag-asa, pagbangon at ang hindi mapapantayang lakas ng isang pamilyang muling nabuo.